Creamy and bukulicious buko pie ang gagawin natin ngayon. Napakatrabaho nga lang ito pero sulit naman dahil napakasarap ito at hindi tinipid ang mga sangkap nito kumpara sa nabibili nating pasalubong na buko pie kung saan saan. Panoorin nyo lang po ang video na ito hanggang sa dulo at tiyak na makakagawa din kayo katulad nito. Tara, gawa tayo! Hi, I'm Dance and this is my channel. Para sa ating pie crust ay pagsamasamahin lang natin ang 2½ cup na all-purpose flour, 3 tablespoon na sugar at saka 1/2 teaspoon na fine salt. Haluin lang po natin ng maigi ang ating naunang dry ingredients hanggang sa mag-well combine po ito bago po natin ilagay ang ating 1/2 cup na cold na butter. At gamit ang ating tinidor ay durugin lang po natin ang ating cold butter dito sa ating all-purpose flour hanggang sa ma-incorporate po ng bahagya ang ating butter dito sa ating flour. At kapag maliliit na ang ating butter ay gamit naman natin ang ating malinis na kamay ay haluin lang natin. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo hanggang sa mag-well combine po ang ating butter at saka ang ating flour dito hanggang sa ma-achieve natin ang isang sundae na dough na ganito. At pagkatapos po ay dahan-dahan natin idadagdag ang ating 1/3 cup na cold water dito at itutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito. Ang ating tubig po ay variable po ang sukat ng ating tubig kasi depende po yan sa klase ng harina na ating gamit. Ang importante at kapag pinisil natin ang ating dough dito, ang ating mixture ay magdikit-dikit na po, ibig sabihin po yan ay okay na po yan ang ating dough kagaya nito. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito hanggang sa mabuo natin ang ating dough at ma-shape po natin into a bowl. Huwag po natin ininid ng medyo matagal ang ating dough dito kasi po hindi magiging flaky ang ating crust mamaya kapag maluto na po at ito ay magiging matigas ang ating kalalabasan ng ating crust po dito. Yung tamang-tama lang po na mabuo natin ng isang bowl o isang bola ang ating dough dito. Ngayon naman po ay hahatiin na natin ang ating dough dito. Yung isang hati po ay medyo malaki ng konti kasi pang ilalim po yan ang ating gagamitin na crust. At yung isang mas maliit ay pang ibabaw po natin. I-shape lang po natin into a bowl at saka i-flatten natin ng konti ang ating dalawang dough dito at pagkatapos ay babalutin po natin ito ng isang cellophane at pagkatapos ay paparest po natin ito sa chiller ng ating refrigerator for about mga 30 minutes po. After 30 minutes na naparest natin ang ating dough dito ay ang unang dough na mas malaki ay i-flatten na po natin. Ito po ay gagawin nating base dito sa ating pie crust. Sundan nyo lang po ang video na ito kung paano ko po na-flatten ang ating dough po dito. Gagamit po tayo dito ng isang rolling pin para ma-flatten natin ang ating dough dito. Pero kung wala naman po kayong rolling pin ay pwede naman po yung mahaba na bote ay gagawin nating rolling pin. Pwede rin po yun. Sa ngayon na makapal pa ang ating dough, pwede natin galaw-galawin ang ating dough. Iaangat lang po natin at iiba ang posisyon. Pero kapag ito'y manipis na po ay hindi na natin ito magagalaw. So mas maganda po na gagamit tayo dito ng silicone mat para po ay maiikot-ikot natin ang ating silicone mat. Hindi natin gagalawin ang ating dough dito para hindi po masira ang ating dough dito. Dito po ay may guide na po ang ating silicone mat. Itong pinaka outer layer ay ito po ang guide ng isang 9-inch na
pie plate po. Kasyang-kasya po ito dito ang isang 9-inch na pie plate. Kapag ganito naman may mga kulang-kulang at may mga sobra-sobra, ay ipatsi-patsi lang po natin sa mga gilid-gilid. At pagkatapos ay ipapadaanan lang po natin ito ng ating rolling pin uli para maging bilog po ang ating dough dito. Ngayon naman po ay lilipat na natin ang ating flattened na dough dito. Gamit ang isang mas mahabang rolling pin ay ipaparolyo lang po natin ito doon sa ating, ipapaikot lang po natin ito doon sa ating rolling pin at para hindi po masira at mas madali po natin maililipat ito sa ating pie plate. Pero kung stable naman po ang inyong na-flatten na dough dito, pwede nyo naman po ay tanggalin nyo na lang po dito sa ating silicone mat at i-fold na lang po natin into 4 bago po natin ilipat sa ating pie plate ng ganito. At kapag nailipat na natin ang ating dough dito sa ating pie plate ay iaangat lang po natin ang gilid ng ating dough dito at pagkatapos ay i-flatten po natin sa loob o i-plaster po natin sa loob ang ating dough dito. Huwag po natin hihilain sa loob ang ating dough kasi po mag-iiba po ang nipis o thickness ng ating dough dito. Sa gilid lang po ay iaangat po natin ang ating dough ng ganito at pagkatapos ay pipisil-pisilin na lang po natin sa loob para ma-flatten o mag-fit talaga ang ating dough dito sa ating pie plate. Takpan muna natin ang cellophane ang ating nailagay na flatten na dough dito sa base ng ating pie plate. Pagkatapos ay gagawin natin naman ang ating pang-toppings o ang ating pangtakip na flatten na dough dito sa ating pie crust. Ganon pa rin ang procedure na gagawin natin kung paano natin na-flatten ang ating dough katulad ng kanina. Pero guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na pakisubscribe po ang aking channel. Pakiclick lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments o kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Kung mapapansin nyo po, mas maliit ng 1 inch ang ating pang-toppings na flatten dough dito at pagkatapos po ay i-roll po natin ito uli sa ating rolling pin at isi-set aside muna natin ito kasi po ay gagawa na po tayo ng ating buko pie filling maya-maya. At para naman sa ating buko pie filling ay paghaluin lang natin ang 2 cups na buko water dito sa ating mixing bowl, 3/4 cup na sugar, 1/2 cup na powdered milk, at saka yung ating 1/4 teaspoon na fine salt. Idadagdag din natin dito ang ating 1 teaspoon na vanilla essence at saka yung ating 2/3 na cornstarch. Imikos-mikos lang po natin ito hanggang sa mag-well combine po at ma-dissolve po ang ating mga inilagay na mga last na mga ingredients po dito sa ating mixture. At kapag natunaw na ang lahat, idadagdag naman natin ang ating buko meat dito o ang ating buko.
ikinat ko po into squares ang ating buko dito, at ang ginagamit natin buko dito ay yung hindi po matigas na buko o hindi rin masyadong malambot na buko. Yung ginagamit natin pang buko salad na buko, yun po ang tamang-tama. Pagkatapos ay ibuhos po natin ito sa isang kawali at uumpisahan na po natin ang ating pagluto sa ating buko fillings po dito. Habang niluluto po ito ay itutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito hanggang sa maging thick ang consistency po ng ating buko filling po dito. Yun po ay hudyat na okay na po ang ating buko fillings po dito. At kapag okay na po ang ating buko fillings dito ay agad po natin ito ibubuhos doon sa ating pie crust na ating inihanda kanina. I-flatten lang po natin ito ng maayos at pagkatapos ay ilalagay na natin ang ating pangtakip na flattened dough dito sa ibabaw ng ating fillings. Ganito po ang ating paglagay ng ating pangtakip na flattened dough dito sa ating buko pie. Dahan-dahan lang po natin itakip dito ang ating flattened dough at pagkatapos po ay hindi na po natin ito pwede galawin. Kapag nailagay na po natin, ang gagawin natin po ay ititiklo po natin paloob ang sides ng ating dough dito. Itiklo po natin paloob ang ating dough dito at pagkatapos maya-maya ay i-float po natin ang gilid ng ating dough dito, just for decoration purposes lang po yon. Ganito lang po tayo mag-float ng ating dough dito para sa ating pie crust dito. Ganito lang po ay sundan nyo lang po kung paano ko po ginagawa ang ating pag-float dito. Pwede rin yung dalawang daliri ay pwede rin nasa loob po at yung isang daliri ay nasa labas po. Pwede rin po yung ganun po. Pero kung hindi nyo po kaya mag-float ng ganito, pwede naman gamit ang tinidor ay yun na lang po ang ating pang-seal dito sa gilid ng ating dough ay i-press lang po natin gamit ang tinidor. Pero sa tingin ko madali lang po matutunan ang pag-float ng ating sides dito sa ating pie crust ng ganito. Para naman sa ating pang-brush dito sa ating ibabaw ng ating dough ay gagamit lang po tayo ng large na itlog at babatihin lang po natin ito hanggang sa mag-will combine po ang egg yolk at saka egg whites dito at pagkatapos po ay i-brush po natin sa ibabaw ng ating pie crust dito ng ganito. Ito po ay magpapakinis ng ating ibabaw ng ating pie crust dito at magpapakulay kulay yellow ang ating ibabaw ng ating pie crust dito. Para naman hindi umumbok kapag i-bake na natin ang ating buko pie dito ay butasan po natin gamit ang isang tinidor. Butasan po natin ng marami para makalabas po ang moisture ng ating kapag mag-bake po tayo maya-maya para hindi po umumbok o umangat ang ating pie crust po dito sa ibabaw. Pwede rin ikat natin gamit ang isang scissor para mas malaki ang butas ng ating dough dito at para talaga makasingaw ang moisture dito kapag na-bake po natin ang ating buko pie po dito. Ngayon naman po ay bibake natin ang ating buko pie ng mga 1 oras or more. Depende po sa oven na gamit natin at about 180 Celsius na temperature. At ito na po ang ating napakagandang tingnan at napakasarap din na buko pie. Palalamigin muna natin ito ng maigi hanggang sa mag-completely cool off po ang ating buko pie bago po natin i-slice. Mas maganda po nga kung ilagay muna natin sa chiller para mas maganda ang pagka-slice natin.